Sa mundo ng kalikasan, may isang nilalang na hindi natitinag ng bagyo, ang agila. Kapag dumating ang unos, kapag humahampas ang marahas na hangin, ang agila ay hindi tumatakas, hindi rin siya nakikipaglaban sa hangin. Sa halip, pinipili niyang lumipad ng mas mataas, lampas sa antas ng bagyo, lampas sa galit ng hangin. Habang ang ibang ibon ay winawasak ng unos, ang agila ay ginagamit ang lakas ng hangin. Hinahayaan niyang buhatin siya nito, parang nagsusurf lang sa alon ng dagat. Hindi siya napapagod dahil hindi niya kailangang patuloy na ipagaspas ang kanyang pakpak. Ang bagyong dapat sana'y wawasak sa kanya, ang siyang nagpapanatili sa kanyang paglipad. At habang ang ibang mga ibon ay nawawalan ng tirahan dahil itinayo nila ang kanilang pugad sa antas ng bagyo, ang agila ay ligtas sapagkat ang kanyang pugad ay nasa pinakamataas na bundok. Ganito rin ang buhay. Ang mga pagsubok at kahirapan na ating nararanasan sa buhay na ito ay katulad din ng mga bagyong hinaharap ng matatag at matalinong ibong agila. Sa buhay natin madalas ito ay ang ating mga kabiguan, sakit, kahirapan at panghihina ng loob. At kung ang ating kaisipan ay nasa mababang antas lamang, tiyak tayong mawawasak ng malalakas na hampas ng mga bagyo ng ating buhay. Ngunit kung mas pipiliin nating lumipad ng mas mataas tulad ng isang agila, tayo ay magpapanibagong lakas, tayo ay uunlad at patuloy na lalago. At para maintindihan natin ang sekreto ng isang agila sa pagiging malakas, hindi nito itinatanggi ang bagyo, bagkus ay naasahan niya ito, pinaghahandaan niya ito, ginagawa niyang kalakasan ito, imbes na kahinaan, ginagawa niya itong hagdan, imbes na hadlang, upang mas makalipad pa siya ng mas mataas na level. Nawa ay taglayin din natin ang kaisipang tulad ng sa agila, dahil hindi natin maiiwasan ang problema, pero maaari nating piliin kung gaano kataas ang ating pananaw. Mas mataas pa sa mga problema, mas lawakan pa natin ang ating kaisipan upang ating mas maintindihan ang layunin ng bawat mga pagsubok sa ating buhay. Dahil kapag naiintindihan na natin ito, ay matututo din tayo kung paano ito haharapin at tatanggapin, hanggang sa tayo ay maging mas matatag na kaysa kahapon, mas marunong kaysa dati, mas matibay ang loob, dahil ang lahat ng mga bagay at pangyayari sa buhay ay pagdadaanan lang natin upang tayo ay makarating sa ating dapat marating. Kaya't huwag kang susuko o hinhinto sa gitna ng daan, kaibigan, upang matapos mo ang tamang lakbayin ng iyong buhay. Ang bawat kahirapan ay proseso lamang upang tayong lahat ay unti-unting mahubog sa pinakamabuting bersyon ng ating mga sarili. Dahil sa huli, ang laban ay hindi sa paligid mo, kundi sa iyong isipan lamang. Huwag kang magpapatalo sa luma at mahinang ikaw. Lumaban ka upang magbago ka. Ang lahat ay pagsubok lamang, hindi upang ibagsak ka, ngunit upang ikaw ay iangat. Lumipad ka pataas tulad ng isang agila at tatatag ka.